from the Bible verses. What does the Bible mean when you say you reap what you sow? A biblical proverb that appears in several times in the Bible. In the Galatians 6 verse 7, Paul wrote, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." This verse teaches that we cannot get away with our sin. If we sow sin, we will reap its consequences, whatever in this or the next, whether in this lifetime or the next. In 2 Corinthians 9 verse 6, Paul writes, "The one who sows sparingly will reap sparingly, and the one who sows generously will reap generously." This verse teaches us we will receive in proportion to what we give. If we were generous, or if we are generous with our time, money, and resources, we will be blessed in return. In Proverbs 22 verse 8, Solomon writes, "The generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed." This verse teaches that when we are kind and helpful to others, we will be rewarded for our kindness. The principle of you will reap what you sow is a powerful reminder that our choices matter. The choices we make today will have an impact on our future. If we want to reap a good harvest, we need to sow good seeds. This means living a life of love, kindness, and generosity. So guys, ito pong verses na to, parang halos madalas po itong binabanggit sa New Testament ng love letter ng ating Creator. So, sabi ko nga po dun sa mga nauna ko pang content, at saka sabi din po, inuulit-ulit din po sa mga documentaries na nakikita ko ng mga matutuwid na biblically preacher nitong panahon natin ng last generation ng humanity. Lagi po nilang name-mention na nakikita talaga ng Panginoon, which is biblically written din po, na name-mention madalas na ang Panginoon po hindi tumitingin sa panglabas na anyo ng isang tao, ng kahit anong creation niya. Lagi pong tagusan ng tingin ng ating Creator. Alam po niya kung anong motibo ng isang tao sa paggawa niya ng mabuti, sa paggawa niya ng kasamaan, sa pagsunod niya sa kalayawan niya, sa pagbibigay niya ng mga charitable generosity na kaya niyang itawid sa kung kanino mang institution o kung kanino mang tao, pamilya mo man to o hindi, kaibigan mo man to o hindi. Sabi nga po ang kapwa-tao natin nag-uumpisa sa loob ng isang pamilya. So, sabi nga po, dito sa verses na to, ang nagbibigay ng malinis ang puso mo, bukal sa kalooban mo, those who give generously will in return be blessed generously. Pero yung nagbibigay po ng kakaunti sa kabila na sa marami namang laman ng supot niya, ang Panginoon na rin po magbibigay sa kanya ng kabayaran. Kasi sabi nga po mas gusto ng Panginoon na maliit man o malaki ang itinawid mong tulong sa kahit kanino pa mang tao, pamilya mo man to o ibang tao. Alam ng Panginoon kung anong motibo mo. Nakikita ng Panginoon ang puso't kaluluwa ng bawat isa sa atin. So, napakaganda po ng ibig sabihin itong verses na to sa love letter na ating Creator. Na kung ano po talaga yung
kini-create natin ngayon, may impact po yan sa future, sa kinabukasan mo. Kung ang mga ginagawa ng isang tao patuloy siya tumutulong ka para ibig sabihin pambawas sa mga kasalanan mo, hindi po yun kalugod-lugod sa ating Creator. Kasi kung nandun ka naman nakalubog ka sa pang-aagrabyado ng pamilya mo, halimbawa isang tatay ka, tumutulong ka nga kung kani-kanino, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, pero yung tunay mong pamilya, tinalikuran mo, inabandona mo, o kaya alam ng Panginoon, meron ka naman, mataba naman ng bulsa mo, marami ka namang resources, pero kung tumulong ka, tinitipid mo. Hindi din po nalulugod ang Panginoon sa ganun, guys. Matured na naman po tayong lahat Sabi nga po you will reap what you sow. Kung ano yung mga itinatanim mo, yun din ang aanihin mo. Sabi nga po, kung gusto mong umani ng matabang ani, magtanim ka ng mabubuting butil. Magtanim ka ng mabubuting kabutihan na nanggagaling talaga sa kaibuturan ng puso mo. Kasi ang Panginoon ang magbabalik sa iyo, may interest pa. Sabi nga po, mas maganda pang pag may itinulungan ka, wag mo nang intaying magpasalamat sa iyo yung taong yun, tumalikod ka na kaagad. At ang Panginoon ang bahalang magbalik sa iyo nun. Iwasan po natin guys yung tutulong tayo, ilagi tayong in after sa in return. Tapos mas gusto natin yung talagang lantaran, pinupuri tayo. Napakapangit po ng ganun guys. Mas gusto po ng Panginoon na lagi nating ini-express, ini-extend natin ang pagiging humility, ang pagiging humble. Kung ang Panginoon nga po nagpakumbaba nung naging body and flesh siya Kasi pinapakita lang po ng Panginoon na kung ano man ang ginagawa mo, ginawa mo to sa akin. Kaya ang dami niya pong iniwang magagandang, sabi nga po, beatitudes Kasi yun po ang susundan ng tunay na Kristiyano. Kasi marami pong nagsasabi na isa siyang Kristiyano, pero ang pamumuhay niya po ay hindi nagpapakita ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Kasi kapag ka po sinabi natin Kristiyano, alagad ka ng Panginoon. Lagi kang willing na kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon, yun ang sinisikap mong isabuhay. Thank you po guys. Sana po nakapagtawid ako sa inyo ng maliit na motivation dito sa verses na to. Naway lahat po tayo i-grow pa po natin ang i-grow. Itanim pa po natin ang itanim ang kung anong magpapatibay sa faith natin, sa motivation na galing sa ating Panginoon. Na yun ang lagi nating i-goal na isinasabuhay natin. Kasi para po pagdating ng takdang oras at panahon na talagang ichochosin na ng ating Creator ang bawat isa sa atin, maging karapat dapat po tayo sa Kanyang harapan. To God be the glory po. Thank you po sa lahat ng makakapagtapos ng content ko na to. Ingat po tayo palagi. Always be steadfast in your faith. And always remember guys, faith is the completeness of good deeds, love and hope. God bless us all po. Peace and love and light. And maging prepared po tayo, maging handa po tayo palagi. Baunin po natin ang mga mabubuting gawa natin sa kung saan man tayo pupunta. Para po ang Panginoon ang ating pinapakitaan ng anumang kabutihang itinatawid natin sa kahit kanino. To God be the glory po. God bless us all po and ingat po tayo palagi. Thank you po for watching my content. Amen.